Maligayang pagdating sa Pusang Itim, ang tahanan ng kwentong kababalaghan at hiwaga mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Mula sa alamat at urban legends hanggang sa mga totoong karanasang nakakapanglapot. Dito maririnig ang lahat ng nakakatindig balahibong storya. Kung handa ka na sa takot at misteryo, halina't sumama sa akin sa paglalakbay sa dilim. Huwag kalimutang mag-subscribe at sabay nating tuklasin ang mga sikreto ng gabi. Sa isang tahimik na baryo, malayo sa lungsod ng Maynila, may isang kwento ng pag-ibig at sumpa. Isang kwento ng isang dalagang isinumpa na maging isang halimaw sa gabi at ng binatang handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Si Ramon, isang binatang taga Maynila, ay umuwi ng probinsya upang tumakas sa ingay ng syudad at makapagpahinga sa mga problemang kinaharap niya. Tumating siya sa baryo ng kanyang tiyahin para magpahinga. Tahimik doon, sa labas ng bahay, matatanaw mo ang malawak na palayan. May luntiang bundok at may malinis at malamig na tubig sa ilog. Dahil nga siya ay nasa baryo, ay mahina lang ang koneksyon ng internet sa kanyang tinitirahan. Naisip nitong lumabas ng dapit hapon habang siya ay naglalakad at hinahanap ang malakas na signal. Napadpad si Ramon sa ilalim ng punong mangga. Doon, nakilala niya ang isang dalaga. Bahagyang nagulat ang babae. Nakatingin ito ng bakas ang takot sa kanyang mukha. Agad naman itong napansin ni Ramon. Kung kaya't agad itong nagpakilala sa babae. Sorry miss. Ako nga pala si Ramon. May pilit ng ngiti na may kasamang hiya at pagkailang. Ako si Ligaya. Maigsing tugon nito at mabilis na binitawan ang kamay ng binata nang makipagkamay ito sa kanya. Si Ligaya ay may maputi at may taglay na kagandahan, may mahabang buhok, at may mahinhin na kilos. Unang kita pa lang sa kanya ni Ramon, ay may naramdaman na ito nakakaiba sa dalaga. Noong una ay madalas siyang iwasan ni Ligaya. Sa kabila na ang binata ay may taglay na kagandahang lalaki, matangkad, may malakas na karisma. Hindi man alam ni Ramon ang dahilan kung bakit umiiwas ito, ay palagi niya pa rin itong sinusubukang kausapin. At hindi nga nagtagal, ay paunti-unting lumambot ang puso ni Ligaya sa binata. Palagi na nga silang nagkikita at hindi nagtagal, nahulog ang loob nila sa isa't isa. Ngunit may kakaiba kay Ligaya, tuwing hating gabi, bigla siyang nawawala. Hanggang isang gabi, sinundan siya ni Ramon. At doon niya nakita ang tagpo na hindi niya malilimutan. Si Ligaya ay unti-unting nahati sa dalawa. Naiwan sa lupa ang kanyang ibabang bahagi, habang ang kanyang itaas na katawan ay lumipad na may malaking pakpak na parang paniki. Ang babaeng kanyang minahal ay isa palang manananggal. Kinabukasan, hinarap ni Ramon ang katotohanan. May takot, lungkot at pangamba. Subalit, nanaig pa rin ang kanyang damdamin. Ligaya, sabi niya, nakita kita kagabi. Alam ko na ang lihim mo. Napaiyak ang dalaga. Akala niya ay iiwan na siya ng binata. Ngunit nagulat siya sa sinabi nito. Hindi ako natatakot. Mahal pa rin kita. Pero gusto kong malaman, bakit? Ano ang nangyari sa'yo? At dito nagsimula ang madilim na kwento ni Ligaya. Nung bata pa si Ligaya, kilala ang kanyang ina bilang manggagamot ng baryo. Mabait at matulungin ito.
Ngunit maraming naiinggit. Dumating ang isang matandang mangkukulam na mapaghigante. Dahil sa galit at inggit, isinumpa nito ang pamilya. Ang iyong lahi ay magdurusa sa bawat henerasyon. May isang anak na magiging alipin ng dilim. Ang kanyang katawan ay mahati at ang kanyang kaluluha ay maghanap ng dugo. Lumaki si Ligaya na dala ang sumpa. At ang kanyang pagdadalaga, nagsimula na ito sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan. Naging manananggal. Hindi niya ginusto, ngunit wala siyang magawa. Samantala sa baryo, kumalat ang takot. May mga hayop na nawawala. May mga taong natagpuan na parang sinipsip ang dugo. May manananggal dito. Pulong ng mga tao, naglagay sila ng bawang, asin at kandila. Ngunit hindi alam, ang halimaw na kinakatakutan nila ay si Ligaya mismo. Nagdesisyon si Ramon na hanapin ang sagot. Nakilala niya ang isang matandang albularyo, si Mang Tonyo. Hindi sapat ang bawang o ang asin. Wika ng matanda. Ang sumpa ay nakatali sa kanyang tuko. Tanging tuko din ang taong handang magsakripisyo na tunay na nagpamahal sa kanya ang makapapali ng sumpa nito. Tumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Sa ilalim ng malaking puno, naglatag sila ng kandila at insenso. Hawak ni Ramon ang kamay ni Ligaya. Ligaya, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Pulong niya. Pagkatapos, hiniwa niya ang kanyang palad at pinatak ang dugo sa tubig na pinanghalo ng insenso. Ininom iyon ni Ligaya, isang sakripisyo ng puso at dugo. Biglang nagpupumiglas ang katawan ni Ligaya. Lumabas ang halimaw sa kanyang loob. Pilit na bumabalik ang pakpak at nakaramdam ng matinding gutom. Ngunit habang hawak siya ni Ramon, mas lumakas ang kanyang loob. Hindi ako alipin ng sumpa. Ako si Ligaya. Mula sa kanyang dibdib, lumabas ang maitim na usok. Sa huling pagkakataon, sumigaw si Ligaya at bumagsak ang usok sa lupa. Saka naglaho. At siya'y bumagsak sa bisig ni Ramon. Wala na siyang pakpak. Wala na rin ang sumpa. Kinabukasan, wala nang nilalang na lumilipad sa gabi. Ligtas na muli ang baryo. Si Ligaya, sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, ay nakatulog ng payapa. At si Ramon, nanatili sa kanyang tabi. Ang kanilang pag-ibig ang nagpatunay na kahit ang pinakamalalim na sumpa ay kayang talunin ng pusong handang magsakripisyo.